May hapon day. May hapon sa tanan. Okay, so sige, padayon nato to discussion gabi eh. Gabi eh, i-discuss nato itong introduction nato no sa apologetics na kani siya nga topic is very important kay mauni siya ang mutabang sa tuwa o masabtan nato ang realidad especially sa itong panahon karon. Kita nga makistuhanon is dili lang nato obligasyon ang mo-share sa pulong sa Ginoo. Tama? Ang obligasyon po nato is dili lang mo tudlo, dili lang mo disciple sa uban, kundi ang atong obligasyon Japon is kailangan po nato manubag, maunutubag, especially sa mga pangutana diya sa itong pagtuo. So, ibig sabihin, importante ni siya kay maupo ni siya ang muinhan sa tua. No? Ang mga Kristohanon na mudasig sa tua para matuon po ta sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, imposible sa tua nga mo-defend ta sa itong pagtuo nga wala gitay ingana kalalong na kahibalo, no? Especially pag-abot sa tuang pagtuo ya sa Biblia. Kay kani siya motabang sa tua o motivate sa tua nga kailangan mas mulalom pa no, ang ating pagsabot sa Word of God. That's why sultigin nato kahapon o kagabi nga ang pagtuon sa pulong sa Ginoo is ang labanan diri is consistency. Diba? So dapat everyday sa atong kinabuhi dapat nahimot ang consistent sa pagtuon sa pulong sa Ginoo kay kana sa essential na siya. Nusugo sa tua na kailangan nato mo meditate sa Word of God day and night. So musulti kang meditate, we should always learn to weave, no? The scripture sa atong kinabuhi. Nga atong ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Nga kani siya, mao ni siyang isa sa mga butang nga kung asa makatabang sa tuwa para kita mag-grow o ma-mature sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Mo na nga sa usahay, no? Sa sad to say, siyempre sa tuwa mga Kristohanon, nagka-claim ta na kita luwas, pero kung tanon ka about sa kaluwasan, hapaw kayo ang atuang hapaw kayo itong understanding ng pag-abot sa kaluwasan. So very important na ato na siyang na-discuss karong gabi. So gabi di-discuss nato no na essential na siya, at the same time di-discuss nato ang definition no, sa apologetics. Apologetics di ay gikan na siya sa Greek word o sa term no, sa Greek na apologia nang ibig sabihin na is verbal defense. Each and every one of us nagitagaan ta sa Ginoo og ability to make reason, okay, to defend no ang atong pagtuo. So dapat gamiton nato na siya kay because dili nato pwede maiwasan ng usahay mabutang ta sa usa ka sitwasyon na i-criticize ng pagtuo. So kita Kristohanon dili lang ta kailangan mohilom, pero ang principle nato gabi so tinato gabi nga dili ta mo engage no sa usa ka pagdepensa sa itong pagtuo para mo daog kag argumento. Because ang primary goal nato, why we defend our faith? Because we want to bring people to Christ. Mao gina siyang principle, mao gina siyang atuang agenda. Kaya ang agenda dili magpagahiay kung maayo ka mo debate. Dili magpagahiay ni siya nga maayo mo dipinsa sa imong pagtuo. Ang pinaka-importante diha is paano ba nato ipakita sa tao para mawin nato sila diha kay Kristo. So mao na siya ang pinaka-importante nga butang. Diba, na ako'y gihatag sa inyong illustration gahapon, istorya nga na ako'y kailang siya, dili kayo siya kabalo mo argue. Basta iyaha lang, i-share lang niya ang iyahang pagtuo. So dito, ginabinuangan sa community, sa iyang mga sa iyahang mga ginashiran, tapos kung pangutanon siya, dili sa katubag, pero basta sa iyaha, ang iyaha lang, i-share na niya ang pulong sa Ginoo. And then later on, nakita sa mga tao, nga bisag ginaingana siya, naka-question sila ba, kung sa may naasa kaning tawhano, tao, nga wala sa mua, anong ingani mo din siya ka-determine sa iyang pagtuo. Bisag ingani na nato siya, bisag ginapakaulawan nato siya, pero siya, isog yapon siya nga mo share sa pulong sa Ginoo. O dito na-realize sila nga kaning tao di ay, no, tinuod yang itindugan. So, nidaog siya sa argumento, dili nga, ingon na to nga, nidaog siya sa pinaagi sa logic. O nidaog sa pinaagi, ipakita niya na nasa Kristo siya pinakuli. Amen? Amen. So ibig sabihin, very important na siya nga ato na siya makita. So sulti ako gabi karon we will discuss no kani siya nga mga nga mga system no, sa pagtuon no kung paano ba nato tun-an, kung paano ba nato sabton ang mga butang no pinaagi diha sa gitawag nato nga
pagdipinsa diya sa itong pagtuo. So kani importante ni siya siguro basig man ta diri ha, medyo bugat ni siya no kay naatay i-discuss diri nga medyo mga philosophical ano eh. Basig bag-o ni sa inyo ha. Kay because siyempre ato i-discuss karon mo lalo mangguta, mo diretso mangguta karon diya siya tawag nato nga logic. Okay, kinsay nakasulay na sa inyo ha mo take og ano, mo take og civil service exam. Na ba sa inyo din nakasulay? Mo take og civil service. Okay? Sa civil service na to, pag mo take mo exam diha, kadaghanan sa mga pangutana diha is logic. Diba? So nagapresent sila og mga truth pero naagyo tanan sila mo present og matag na sila answer nga mo present og truth pero naagyo diha nga absolute yun. So mo dapat ang tubag nato. So karon diri man gud mo sahay daghang dili mo pasa diha kay naagyo uban nga ina gyud no pag-abot sa logic. So dili sakto nato ni siya kay para tis maintindihan nato kay para kung nanungutana sa inyo ha na imo argue sa inyo ha about sa inyong pagtuo pabalaan ninyo kung asa gadagan ang inyong argumento. Muna sa pinaka-importante. Okay, ipaki-turn din yung page ano sa dito no sa teaching topic na to. So sa the laws of logic and logical fallacies in Christian apologetics. So muna ito i-discuss. No, kasi kaning pages, more 4 pages na siya, silabos naman natin sa ibig sabihin, maunta ni siyang flow sa itong program, no? Pero kaso nga lang, 3 days mo na natin siya discuss. So dili nato siya sugdan. Okay? So karon nga hapon, ato ang magiging topic is the laws of logic and logical fallacies in Christian apologetics. So ibig sabihin, importante ni siya nga masabtan nato ni kay dili man lang gud dapat nga pataka rata og hatag og reason. Okay, pataka rata og depensa sa tong pagtuo nga wala ta kabalo kung unsa ang flow sa logic nga ato gina-discuss. So kani siya man gud diri ma-enhance na gud nato ni siya. No, nato ni siya ma-train nato atong unang-una ba paano na siya i-determine. So diri first no, ang pangutana diri on why logic matters in Christianity. Ngano importante man ni siya. Okay, so sabay-sabay do tabi pakibasa do ni kani. Pakibasa daw. Sige, sabay-sabay. Ay, dito tanaw niya ang papel niyo. Sige, dito tanaw. Sige, ready go. Christianity is not based on feelings or experience. It is a faith grounded in a true reason and history. Okay, so balik ko na ko So ang faith nato diya sa Ginoo, dili na siya naka-base sa feelings nato or experience. Dili porket nihila ka, that's why nihimo kang Christian. Amen? Dili porket nga nag-share si mo imong igsuon, na luoy ka nga nag-share sa imuha, mong feelings, gidawat na ang imo. Because ang faith is naka-ground yun na siya or grounded na siya sa truth, reason, and history. Because kung anong nituo ka kay Kristo, dili ka nituo because lang, kana siyang history nga imong nadunggan, buhat ka na siya sa katang isip lang. Kanang imong nadunggan, kanang gi-share sa imuha is based na siya sa kamatuoran, based na sa facts, based na sa evidence, nga naagyo isa ka Kristo, nga natawo, okay, in the New Testament, okay, namatay siya, nabanhaw siya, at the same time, he was been ascended to heaven. So, kana siya, kamatuoran, nga dili nato pwede, walaon. So, that's why, ang Bible, or ang Biblia nato, nag-encourage ka nato, especially believers, to use our minds. So, ibig sabihin, importante yun, nga every time, nga naatay ingana, no, or naata sa ingana nga sitwasyon, so dapat, we should always use our minds. So, for example, tanawan na to kani sa mga verses ni siyang example diya tanawan ninyo according sa Isaiah chapter 1 verse 18 ang sulti din ni Isaiah, come now let us reason together. So ibig sabihin even in the Old Testament naanay mga panghitabo dito especially sa mga people of God na naagi sila sa usa ka sitwasyon na kailangan nilang mo-reason out, kailangan nilang mo-defend sa ilang pagtuo. At the same time, even si Paul, dito sa Acts 17 verse 2, ang sulti dito, si Paul nag-reason siya with people from the scripture. Kapag ito? So, ibig sabihin, obligasyon sa usang Kristohano na dili lang kamo share sa pulong sa Ginoo. Kaya naman yung mga sitwasyon niya, pag share na to sa pulong sa Ginoo, nag-iuban ng tao mangutana. Ang uban, mangutana kay gusto nila nga naaslay na ibalaan, ang uban mangutana because gusto na tistingan yung pagtuo. So that's why every one of us, naagi tayo na dapat.
Nagita dapat nagita sa usa ka posisyon na dapat naputay ideya no kung paano ta muhatag og reason. Why? Because according to ang Ginoo man God gibuhat kitang tanan, okay, nga naatay ability to think logically. Ana gina. At the same time, therefore logic helps us understand truth. So dire makita nato that the study of correct reasoning is called logic. So ibig sabihin, ang pagtuon di ay sa tama nga pag reason out, sa tama nga pagdipinsa sa imong pagtuo, ang tawag nato ana is logic. Kasi pag ang imuhang pag-defend no, sa imuhang pagtuo is dili siya naka-anchor sa truth, dili siya naka-anchor sa evidence, ang tawag nato ana is illogical. Meaning to say, ang imong argumento illogical na siya. That's why so on useless nga mo dipinsa ka sa imong pagtuo nga wala kay ebidensya nga ipakita. Bisag sa secular, kung atong tanawon, especially sa courtroom, ang judge, iyang iweigh ang kaso, depende sa ebidensya nga gi-present, no? Sa dipinsa. Or depende sa ebidensya nga gi-present sa unsa man, sa nag-accuse. So that's why dire sa korte, palikunay og ebidensya. The more nga dagdag ebidensya, mas the more nga credible ang imuhang argument, ang imuhang argumento. So this same Japon dire igsoon. So that's why correct reasoning is unsa man daw is called logic. Okay? So muna sa dapat nato tanawon. Okay. So dire atong tanawon or atong tun-an nga pag-abot sa logic naalang tay tulo ka classical laws. Actually daghag pagtulunan about sa logic. Dili na ang gipangbutangan nako diri sa mga important and mostly mao ni siya ang mga common nga ginagamit. So dire ato lang tun-an ang tulo ka classical laws of logic. So kaning tulo ka classical laws of logic mao ni siya ang foundation sa tanan nga rational thinking. Pag mosulti kang rational thinking, okay, the way ka mo huna-huna is dapat rational. Ibig sabihin dapat may basis. Diba? Dili ka dapat mo reason out na wala kay basihanan. Kasi lisod mo reason out na wala kay basihanan, kay kung imo na siyang i-reason out, pwede po nagamiton sa imo nga kumbaga pa nga instrumento para i-clarify nila nga imuhang argumento is dili tinuod. So dire makita nato that number one no na classical laws of logic tinatawag nato nga law of identity. So mao ni sulti og ganiha medyo mula longta o kanisa medyo philosophical sa dating. So kinsay naka-encounter ani? Kaning law of identity wala ka? Okay. Pamusulti ang law of identity, ang definition ani, a thing is what it is. Do ang iyang formula, A equals A. So ang A, hindi pwede mahimong B. Ang A, hindi pwede mahimong C. Ang A, hindi pwede mahimong D. Pag A yun na siya, A yun na siya. Di na nimo pwede balion. O nang itawag na ito nga law of identity. So ibig sabihin, sa logic, nainga na. Pag naigi-present na truth, pag mauni siya ang truth na gi-present, dili na siya pwede balion. Wala na siya other option. Mao na siya. Okay? So di na siya pwede dili pwede na ang triangle, okay, ang triangle na himong square. Dili gina pwede. So triangle gina siya. Ang triangle dili pwede mahimong rectangle. So ingana gina siya. So ibig sabihin mo na itawag nato nga laws of identity. So dire if Christian says Jesus is God, then the claim must remain consistent. Consistent din na siya. So, ibig sabihin, dili na nimo pwede mabali. Wala na kay pwede pangitaon diya nga lahi nga opsyon. Pag musulti kang God is love yun na. Pag musulti kang God is kind yun na siya. Pag musulti kang God is merciful yun na siya. So, dili na siya nimo pwede balion. Muna yung tawag ito ang loss of identity. That's why pag mutuon ta about sa Ginoo sa Biblia, ginatun-an po nato ang iyang attributes, ginatun-an nato ang iyang essence, kay mauna siyang magpamatuod na siya Ginoo. So kung kana nga mga truth, i-present na siya sa Biblia, so ibig sabihin, ang A equals A yun na siya. That is the law of identity. So pag naay truth na gitudlo, for example, pag musulti kang truth, dagag truth according sa unang-una sa tao. Pero there is only one absolute truth. Kasi kung tama kang tanan,
Ibig sabihin, tanan nga religion nga exist sa kalibutan, tama tanan. Kata? So, di ibig sabihin, naan lang yung isa katama. That is the law of identity. So, sa daghan nga religion nga nag-exist sa kalibutan, pangutanan niya, kinsa ang tinuod. So, anara. So, dili makita nato nga example sa Exodus chapter 3 verse 14, mo nitong si God nakipag-istorya kay Moses, especially dito sa asan unsa ni sa nga setting. Sa istorya ni mo nito sa Mount Sinai. Di ba nung na si Moses kinsa ka Lord. So, ang sulti ni sa Ginoo diri, I am who I am. So, ang ibig sabihin na si God i-identify mismo niya ang iyang sarili nga self-existent sa unchanging one. Pag musulti kang self-existing ang Ginoo, unchanging ang Ginoo, ibig sabihin absolute na, hindi mo pwede balion. That is the law of identity. Nakata? So, hindi na siya pwede nga naa siya another option. Kung mauna siyang truth ng itudlo sa Biblia, whether you like it or not, brothers and sisters, mao na siya. O kana siya, truth niya, tinuod na siya. So, dili na siya pwede balion. That's why sa Bible, from the Old to New Testament, nagsulti dito, ang Ginoo nato the same yesterday, today, and forever. I-confirm na sa Revelation, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. So meaning to say, ang Ginoo nato wala ginaga-change. And that is true. So di na siya pwede ang A mahimong B, ang A mahimong C. A yun na siya. Nakata? Patawag na to law of identity. So that's why, isa sa example, kung naimusulti na ng Ginoo si Jesus dili sa Diyos, tao siya, wala na nimo ang flow sa logic. Ibig sabihin, isa sa na-violate din ng logic nila is the law of identity. Kaya nga naman, consistent ang Biblia nga nagasulti si Kristo Ginoo. Okay? So that's why diha pa lang mabalaan na nimo asa nagadagan ang iyang argumento. Ay problema ni, wala ni siya kasabot sa law of identity. Nga ang A di pwede na himong B. Di ba? Kata? Hello? Okay? And then another, isa. Gitawag na ito nga law of non-contradiction. So ibig sabihin sa law of identity, pumutudlo sa pagkaniyang truth, di gina sa mabali. That is the law of identity. So another law is natawag na law of non-contradiction. So sa definition na. Ang definition niya na something cannot be true and false at the same time. Okay? In the same sense. Dili siya pwede mahimo nga duha. Tinuod siya o dili siya tinuod. So that's why ang iyang logical form, A cannot be both A and not A. Una siya. Una, ang isa, ang logic, okay? Ang logic of what? Ano itong una? Logic of identity is ang A equals A. So, dili sa non-contradiction, dili pwede mo contradict na ang A, pwede siya mahimong dili tinuod, pwede siya mahimong tinuod po. Okay? So, marang nga example niya. Limbawa, kaning nga statement cannot be true. One must be false. Dua ka statement So, tidiri, Jesus rose from the dead, Jesus did not rise from the dead. So, ibig sabihin, dili pwede ni siya nga kaning duwa mahimong tinuod. Naagyo ng isa diha nga dili tinuod. So that is the law of non-contradiction. So ibig sabihin, dili pwede nga kaning duwa mahimo siyang tinuod. Kaya nga naman, mo contradict man siya. So ibig sabihin, pag abot sa truth, pag abot sa logic, walay contradiction sa logic. For example, Jesus is fully man, Jesus is fully God, ibig sabihin, dili na sa contradiction. Kumasabtan lang imo. Kaya mauman ang ginagamit nila nga nag-contradict daw. Dili. So, the same gyapon dire. So, halimbawa, pag musulti kang Jesus rose from the dead, muna claim sa Christianity, ang claim sa Islam, Jesus did not rise from the dead. So, ibig sabihin, pangutanan nila, isa lang sa tuwa dire ang tinuod, kinsa kaha. Kasi dili pwede kaning tuwa, mahimong tinuod. Kaya kung atong tanawon ang Christianity, nakasentre sa resurrection ni Christ. Tama? That's why nihimot ang Kristohanon. Because we believe na si Jesus, wa siya nagpabilin siya lugnanan. Nabanhaw siya. So that's why if the resurrection happened, Christianity is true. If it did not, Christianity is false. So duwa lang. Kung ang resurrection, nahitabo, pasulti ta, makakonclude ta, ang Christianity, tinuod.
Pero kung ang resurrection wa nitabo, makakonclude po ta nga ang Christianity dili tinuod. Pero ang pangutana, kay because sa laws of logic, sa classical approach, natay tawag nga law of non-contradiction. Ibig sabihin, naray isa diha nga tinuod yun. Kata? So that's why si Paul nagsulti sa din 1 Corinthians 15:14 that if Christ was not raised, Christian faith is useless. So ibig sabihin, iso na kaniyang realidad ha, dili tanan mahimo tang tinuod. Nagyoy mali sa tuwa. Sa mga religion nga nag-exist diri sa kalibutan, isa ra gyud ang tinuod. So pangutana kinsa na? Anara. Diba? Kasi nang gabi nga argumento na to. Si Jesus, wala ba? Example na to. Si Jesus, pagsata niya, physical siya. Ang nagsulti nga, espiritu sa dito. Na po nagsulti nga, siya, physical din siya nga naa siya dito. So, ibig sabihin, dili kami pwede mahimong both. Correct? Nagyo sa mua, isa, mali. So, pangutana, kinsa na? Sa logic, gusto mo lang to ha, sa logic, kinsang pwede mahimong tama? Pag na siya gi-present nga ebidensya. Ano na? The more evidence nga na kay present, so possible nga imong claim, tinuod. So because that is the law of identity. That is the law of non-contradiction. Di pwede nga kanang duwa mahimong both na true. Okay? Nasabtan ninyo? Dua ha? So, ibig sabihin, laws of identity, ang A na. Sa laws of non-contradiction, ang A, dili siya pwede mahimo nga, pwede siya mahimong tinuod, pwede siya mahimong dili tinuod. So, kay dili siya pwede mong contradict. Okay? And then, napatay isa. Kasi tulo na. Law of excluded middle. Pag musulti kang law of the excluded middle, mao isang statement either true or false, there is no middle option. Meaning to say, walay middle option, walay lain nga option, mamili jud ka, asa dili tinuod o dili. Muna siyang itawag nato nga law of the excluded middle. Okay? So diri, ang logical form ni either A or not A. Ano siya? So ibig sabihin, either tuhan nimo na or either dili nimo tuhan. Anara. Sample. Ang statement na nagsulti, Jesus is the Son of God. So naatay duha ka possibility nga nag-exist diha. Either kani nga statement unsa tinuod or kani nga statement false. So ibig sabihin, kana siya nga statement duha ra gina. Either tinuod or dili tinuod. So that's why diri wala na ilaing nga option. There is no third option. Ano tawag na to nga law of excluded middle. So wala siya third option. Ibig sabihin, duwa lang. Dapat to? Magsama ni ba? Kung si Jesus, the way He presented the gospel, tinuod. So ibig sabihin, Christianity must be true. Kung si Muhammad nag-present siya ng Quran, tinuod. Posible nga si Muhammad, true. Dapat to? Pero walay middle diha. So ibig sabihin, either sa ilang duwa, pili ra ka, kinsay tinuod. So ana na siya. So ibig sabihin, mao na. Makata? Very clear ha? So ibig sabihin, law of identity, law of non-contradiction, and then law of the excluded middle. Sa identity ang A, ang truth, hindi din sa pwede. Na mahimong dili truth. Truth din siya. Sa law of non-contradiction, kung gisulti dito, dili siya sa pwede na sa mahimong yes, pwede na sa mahimong no. Okay? So, dili na pod, so ibig sabihin, pag nagsulti diya nga mauni siya ang truth, so ibig sabihin, kung nagsulti nga, dili na siya maong truth, so ibig sabihin, isa ra gyud diha sa duha. So, pili na gyud ka. So, these are what we call, okay, the classical view of logic, no? Pag-abot diha. So, meaning to say, brothers and sisters in Christ, dapat mo na itong tandaan. Dapat i-memorize ninyo na siya na para makita ninyo. Kasi sa Bible, pag nakikitudlo ng truth diha, di na pwede mabalik. Pag nakikitudlo yung itudlo diha, pwede na siya pwede ito maingon nga either pwede sa mahimong yes or not. Pag nakikitudlo yung itudlo diha, wala na yung other na siya third option. Mawag na siya.
Pag nagsulti, Jesus is God na. Okay? So paano ito na siya ipakita? Present ang evidence. Karon kay naman tayo ng example daw niya, mutudlo ko sa yung principle, papaano mo calculate, or paano mo formulate, o paano na dalon, o paano ito siya apply kanina siya mga logic, especially sa argument. Okay? So sige, ini question. Pareha po sa kaluwasan, Pastor ba? Pwede mawala, pwede hindi. Ano siya? So ibig sabihin, pwede mawala, ibig sabihin, isa lang din ang truth niya. Ang problema sa Christianity, hangtod karon dili yapon sila magka-hiusa. Hangtod karon debate na. So wala sila kasabot nga sa classical laws of logic, dili pwede mo contradict na. Ngunit problema. So daghan nagadipinsa silang pagtuo nga wala sila kabalo kung unsa ang tama nga dagan sa flow sang logic. Kay kung musulti ka dito karon, kung asang tama silang duwa, di lagi pwede mahimo nga tama silang duwa. Isa lang yun ang pwede tama diha. Ang A, di pwede mahimong B. A, yun na siya. Akato? Wala gina siya law of contradiction. So, ibig sabihin, naaalag yun na sa duwang tinuodya. Mawala o dili mawala. So, karon, atong buhaton na, di mo present ang evidence sa Biblia. Kasi, ang reason yung logical is dapat naka-anchor siya sa truth and evidence and facts. So, muna siyang very clear yun. Nato nga dapat ito masaktan. Okay? Kata? Very clear, ha? Sige. So, karon diri, ato na siyang tunan, kasi kato siya nga tulo, pag dili mo anchor ang imuhang flow sa imong logic, ibig sabihin, mahulog na siya sa gitawag na ito nga logical fallacy. Ibig sabihin, ang logic nimo nga gigamit, ang argument nimo nga gigamit, dili siya logical. Illogical siya. So, fallacy siya. So, ibig sabihin, nagapresent ka sa isa ka argumento, nagadipinsa ka sa isa ka argumento nga dili di ay tinuod. Okay? So, pag musulti kang logical fallacies, okay, while the laws of logic describe correct reasoning, mo itong pinatong tulo, logical fallacies describe mistake reasoning. So, ibig sabihin, opposite, contrast. There is a logical fallacy, pag musulti kang logical fallacy, mao ni siya ang error that weakens an argument even in the sound convincing. Tandaan niyo so na, dili porket nindot pang explain tinuod. Dili porket na maayo mo explain na explain tinuod. O dapat ato masabtan. Ang problema mo kita nga tao mo basta nindot pang explain, kumurag nasabtan nimo abi nimo tinuod. So dili. Because ang fallacy sometimes is an error that weakens an argument even if it sounds convincing. Dili porket konbinsido tinuod. Tanawan ninyo. Kinsay na ilag na sa mga hinte. Diba? Convincing man nilang words, pwede din tinuod. Tanawan ninyo. So nga na siya. Dili porket maayong istorya, tinuod na. Muna itong bantayan. Muna siya, kita karon ng mga Christians, we are not governed by social media. Ng social media, ginagamit siya para i-convey ang truth, para i-preach ang pulong sa Ginoo. Pero tandaan nato ha, kita nga mga Kristohano, we are subject sa ato ang own interpretation. Dili nimo ibasi ang imong interpretation sa mga tao na dunggan nimo sa social media. So kita tanan dire naatay capacity and ability to reason out, naatay capacity and ability to check ang ilang gisulti tinuod ba o dili. Nakato? Wala ko nagsulti nga malaing sila. Ang point na nato dire, kailangan magkaroon tag attitude no sama dito sa nakaistorya ni Paul no sa Book of Acts ng katong mga nasa Berea, ang mga Bereans ba. Even si Paul na nag-preach dito, ang ilang gibuhat, wa dayon nila gituuhan ang preaching ni Pablo. Ang gibuhat nila, pag uli nila silang balay, gi-check nila ang preaching ni Pablo, katong preaching ba ni Pablo makita ba sa scripture. So, ibig sabihin, kita gaanta sa Ginoo o ability and capacity to check, okay, to study, and to ponder dito sa tungdunggan, mukha na tungdunggan tinuod ba dili. Kasi kung dili nato na sa exercise isuon, sometimes diya ang pitfall. Diya usahay ang fall sa Kristohanon. Wa? Hello? So, dili makita nato na logical fallacies are studied in philosophy, debate, and apologetics. So, actually, ang logical fallacies dili na siya ginatun-an pag-abot sa atua, especially in a spiritual perspective.
So gitunan ko na siya pag-abot sa philosophy, even in debate, secular man or spiritual man. So kani siya very common o kani siya universal ning approach niya. Okay? So mo na siya. So diri tanawon nato nga naatay di ka tawag nga duha ka major nga type of logical fallacy. Number one, natin yung tawag dito nga formal fallacies. Ang formal fallacy, mao ni siya ang error in the structure of an argument. Tandaan nyo kani, dapat maging sensitive mo. Pag mulabay ganig argumento ang tao, so dapat mabalaan yun nimo paano niya gine-structure ang argument para makita nimo dito, asa dito ang mali, asa dito ang posible nga naa po sa punto. Makato? So that's why every time to handle sa mga argumento, dapat less lang ang imong istorya, dapat yun kanigod ang imong unahon, paminaw yun. Problema sa tuwa man ko, patag ka paminaw, istorya na ta. Di ba? Muna nga dito magkasinabot. Punhan Di ba? Oo, nandan. Wala pa isog. In communication, listening is very important. Okay. So, murag nga niya, so i-try na ako kung identify nyo kung saan na siya. Especially nga error sa kaning structure. Okay. Kaning example, so today, if it rains, the ground gets wet. So there are two things na i-discuss nila. The ground is wet, therefore it rains. So kaning isang argument. So question, unsa nakita ninyo nga problema sa structure? Dili mo tanaw sa PowerPoint. Unsa ang problema diya nakita niyo sa structure? So dili testingan nako ang inyong ang inyong pag-determine sa formal policy. O bisayo na to kung muulan, sigurado ang yuta basa gyud. So that's why ang yuta basa kay tungod ni ulan. O sa problema na? Ha? Oh. Okay, so ibig sabihin, mo na sa tawag na to na errors in the structure of an arrangement. Nganong error man? Kay dili man lang tanang rason nga mabasa ang lupa because sa ulan. Dagdag reason. Halimbawa, nilakaw si Brad ang gibuhatin na mispis dito, kita ng basa, siguro ni ulan. Ayaw na i-judge ni ulan. Hindi na mispis to Diba? Ibalay niya, basi nangihi dito si Brad dito. Kung basa lang yun Ang ulan siguro niya, taligsik siguro niya. So, ibig sabihin, there is a problem sa structure ng argumento. Okay? Kani siya sounds like murag tinuod, which is naman siya portion of truth. Tama ng yun, because kung ulan, mabasa ng yun. Pero portion na nga siya. So, ang mga tawag na ito nga formal fallacies. Pag musulti lang ka nga si Jesus tao ra, patay ka. Tulog ka dyan. Formal fallacies yan. Bakit formal fallacy yan? Because error sa structure sa argument. Pato? Kay tungod si Jesus ni kaon, tungod si Jesus ni kapoy, therefore, tao siya. Formal fallacy yan. Pato? Hello? So, dili. Kaya nga naman, ano to So, invalid ni siya because something else may have caused the ground to be wet. Dili lang ulan. So, daghag pamaagi. So, ibig sabihin, para ma-avoid nato ang formal fallacy, dapat every angle na basta dimension diha, dapat ato ang i-weigh, atong tanawon, atong incorporate para makita nato ang iyang whole message. Hello. Naay istorya sa kuha si Jeneline nga istorya. Therefore, chismosa siya. Nawa nyo? I-just din na ako ka chismosa. Nala sa istorya. Ito nakaduwa po ani pastor sa Ate Marina na ingon. Okay. So, ang tawag na ito, formal policy, So, kani, minaw sa mga, kay very important That's why, pag nagani gilabay nga argumento, paminawig yun. Tanawa, ibalansiya yun. Pasig ang ginalabay dahil formal fallacy. Sounds correct, sound convincing,
Pero kung imo makita dahil nay problema sa structure sa argumento. Okay? Makata? Hello? Huwag mo nga naman mo. Hindi mo lagi tayo mo. Seryoso kayo, sir. Seryoso kayo mo. Ano gusto ko sa tip nga ko? Ha? At tagayin si tagayin niyo. Magbili niyo siya ng tagaan ba? May abot si ma'am. Para ba ni depinsaan pa sir no? Sige. Okay. Baka? And then second, kunay formal policy, kasi sa formal policy, manggod, kanisya, na siya murag ginasulti nga truth ko din. Pero dili na siya maoy. Nagi siya gusto pa isulti. Kaning informal policy, mao gini siya ang mga error caused by misleading argument, assumption, or language. Kani siya nga argumento, simang yun eh. Katong isa, nasa possibility. Di ba nag-present siya isa ka option na truth. Tama man yun. E kung muulan, basa mo ginang yuta. Tinuod na na. Okay? Pero di na to i-assume na kana siya, mauna na i-rason nga mabasa ang yuta. So, diri man gud siya, kani siya nga informal policy, error din siya na misleading ang argumento at the same time, ang assumption. Tandaan na to ha, every time na mo presenta og truth, dapat dili na siya based sa assumption, dapat based sa ebidensya. Subo na ko. Minaw pag-ayos ko ang pag-present nato o pag-prove nato sa isa ka butang nga tinuod, dapat dili siya naka-anchor sa assumption, dili lang imuhang una-huna. Dapat naka-anchor siya sa ebidensya. Okay? Kata? Sige. So kani, example, sa mga informal policy, daghan ni siya. Actually, they are possible 10 to 12. No? Upat na kung gibutang diri, kay mao ni siyang very common. So first, na example sa informal policy, nga tawag nato nga strawman argument. Naputay nga tawag nga false dilemma argument. Kani ad hominem. Kinsay familiar sa ad hominem? Ha? Okay, unya na, explain na ako na. And then meron natay appeal to emotion. So ato na siyang explain isa-isa para mabalaan na to, ug nato ma-identify sa papadulong ang mga argumento nga ato ang ginatawag ni at ato ang usahay ma-encounter. Okay? So, pag musulti kang strawman argument, mo niyang definition. Okay, pakibasa daw. Sabay-sabay ta. Hindi, go. Strawman argument occurs when Okay, someone hindi lang. Sabay-sabay. Kusgon. Hindi, go. Strawman argument occurs when someone misrepresents another person's position to make it easier to attack. Okay? So instead of addressing the real argument, they attack a distorted version of it. So ibig sabihin, present silang argument, gusto nila i-distort tong truth nga naa dito. So tawag na ito na strawman argument. So, halimbawa, mo example. Diba, sa everyday na itong life, ang example, si person A versus person B. Nagsulti si person A, okay, dapat nato i-regulate ang paggamit sa social media. Ang pagdungog sa usa, the way niya ginasabot ang gisulti sa usa ni person A, ana siya. So, ang ibig mo sabihin, iba na to ang internet. Diba na yung ana? May nga na mga tao, di ba? Ang tawag na to, ana, strawman. Wala siya nagsulting iban. Tanawan nyo ha, iyahang ginawik ang imong argumento sa usa ka butang, ngayon sa nga dili mao. Wala ka nagsulti, ngayon sa nga iban. Ang sulti lang nimo, i-regulate. O, kita nimo? So that's why, kung ikaw karon musulti ka sa truth nga nasa Biblia, tanawan nimo ha, pagbalik niya sa imo, lahi ang gi-present niya, ibig sabihin na, he or she is leading sa usa ka argumento gitawag na ito ang strawman. Hello? Apa? Halimbawa, okay. Ugma na ipagawas nga bag-o nga rules and regulation diri. Kadunggan na yun sa isa. So, ibig sabihin, ibig sabihin, lisod na niya itong kahimtang karon eh. Kasi, mana renta. Wala pa kayo mo nadunggan kung sa itong balaod. Dasi din ang balaod, di ay ang tanan mo sa'yo, na ay kwarta. Ihatag. Umao na ito. So, ibig sabihin, makita nato diri na dapat, okay, tanawo nato na siya kung paano nila ginagamit na. Okay, another, murag nga ni, tanawa nyo ha,
ang second person si B, exaggerate niya ang argument. So, ibig sabihin, if somebody exaggerate your argument, ibig sabihin, ma-identify niyo mo, mura ni siya straw man niyang dating. Okay? So, murag, murag inganin niyang budaga siyang logic. So, dili siya maayo. Okay? So, mo na siyang dapat na to. Gantayan. Okay? And then, sa pa? Okay, example, sa religious debate. Kani common ni siya sa religious debate. Na isa ka Christian na nag-claim, salvation is by grace through faith. So, ang kaluwasan, pinaagi lang sa grasya. O na siya. Okay? Ang kaluwasan, pinaagi sa grasya. Ang kaluwasan, pinaagi sa grasya. So, tungod grasya, so siya kailangan pagtuo. So, mo na siya. So, nari nagsulti. Okay? So, Christians believe people can sin however they want. So, ibig sabihin din, kay grasya, ang kaluwasan. So, kana, pili na magpakasala. Grasya man. Okay, napato? So, mauna siya sometimes, na naidebate ko, pag-abo sa salvation, sa kanina issue. Hello? Tandaan na to ang grasya, wala siya nagtudlo sa Biblia nga, unsa? Wala nagtudlo sa Biblia nga unsa? Nga, muhatag og lisensya sa tao nga magpakasala. Actually, ang Biblia, naghatag siya og license sa tao na dapat hindi magpakasala. Tanawa, ilang gibaliktad. So, ibig sabihin, ang tawag na ito, straw man argument. So, mo na siya. Subantayan nato na. Mo na sa usahay nga, dahil ang brada, murag wala ko ni mo nasabtan, murag ginalahi ni mo nga kuang ano. So, ibig sabihin, ang tawag na ito, straw man argument. Okay? So, that's why this is not real, okay, teaching of Christianity because the argument attacks false version of the belief. So, mo na siya ang problema, ani. False version. So, ang ato lang ginasulti dire, ng kaluwasan, pinaagi lagi sa grasya. Tama? Salvation is by grace through faith. Mao lang din na siya. Wala man ta nagsulti dito, naon sa man, nga pwede na ta magpakasala. Bata? So, kani siya, gigamit siya, naghatag siya og false version sa belief nato dire para iatakihon ang ato ang argumento. So, tawag nato false. Okay, sorry. Ang tawag nato is what? Anong tawag? Straw man argument. Kaya na mo experience na? Kasi naka-experience na? Or na mo experience, pero di lang ninyo ma-identify kung unsa sa na klase ng forms ng logic. Okay? So, kana siya, informal na siya. Informal policy na siya. So, straw man argument. Okay. So, next. Naputay nga tawag ng false dilemma. So, ang false dilemma, ang other term niya is false dichotomy. So, pag musulti kang false dilemma, ang definition niya okay, ang false dilemma happens when someone present only two choices. When more options actually exist. Ibig sabihin, pag ang ginapresent niya, duwa lang ka-option, tapos wala niya ginapresent ang uban pa nga option, ibig sabihin, false dilemma na. Halimbawa, okay, kanina statement, either you agree with me or you are against me. Napato? So, ibig sabihin, kung mag-agree ka sa kuha, okay ka. Kung hindi ka mag-agree sa kuha, against ka sa kuha. So, pila ka option na yung i-present? Duha lang. So, kani siya, false ni siya because gina-ignore niya ang other possibilities such as respectful disagreement. Okay, naman tayo disagreement pero respectful. Tandaan na to dili tanan nga butang mo agree ta. Natay mga butang nga agree to disagree. Especially pag principle ang istoryahan. So, dili tanan pwede mapareho ta principle. For example, principle sa pagpadako sa bata. Kung ato ang hisgutan ng principle nato, ang principle nimo, bangga kitang duha. Nakaka? So, ibig sabihin, natay disagreement, kaya tawag nato nga disagreement, wala ko nag-disagree sa imuha because di ko ganahan nimo. Wala ko ka nag-disagree sa pa because di ka ganahan sa kuha. So, nag-disagree ta because we have a different principle. O kanang principle nga tama na siya, depende sa konteksto. Okay? So, dire makita nato na kanisya, gina-ignore niya ang other possibility, such as respectful disagreement. For example, kung atong galon sa Biblia, mahatag po kung sa Bible, Okay. Halimbawa, ang isa sa mga butang nga ginaano na to about sa Ginoo. Pag musulti ka, ng Ginoo is gugma lang, okay? Kung dili ang Ginoo is God is love, so that's why ang Ginoo magigugma gid siya.
dili niya pwede pasagdan ng iyang mga anak. So ibig sabihin gi-ignore nimo ang uban nga unsa possible nga naga-define, naga-describe kung kinsang Ginoo. Okay? So ibig sabihin kung ingana ang imuhang pag-present sa imuhang argumento, tawag nato ana false dilemma. Kaya because ang Ginoo dili man ang gugma, he is also a just God. So makuban gyud ang duwa. So ibig sabihin, di lang sa plainly gugma, at the same time he is just. Kasi kung plainly lang gugma ang Ginoo, musulti din ang uban. Kung gugma ang Ginoo, dapat dili allow sa Ginoo ang tao nga madto sa impierno. Gugma man siya. Pero kung gi-allow niya mo adto sa impierno, mana din sila. So ibig sabihin, dili gugma ang Ginoo. So duha lang ka option yung gi-present. Either ang gugma ang Ginoo may gugmaon or ang Ginoo dili may gugmaon. Anara. Pero wala nila nabalaan ang Ginoo, the way gina-describe sa Biblia, dili lang duha. Naapay daghan nga possible nga option. Ang Ginoo is unsa? Kind. Ang Ginoo is merciful. Ang Ginoo is justice. So ibig sabihin, before nimo na sa masabtan kana nga duha nga option, so ibig sabihin daghan pag i-present ang Biblia about option kung kinsa ang Ginoo. So dapat tanawon mo na siya in its totality. Okay to? Kung ang Ginoo gugma, so that's why yung saman. Musulti siya nga dili niya allow. Kung allow siya, kung atong impierno, dili na siya gugma. Actually, kung mao na siyang imuhang pag-represent sa Ginoo, ang tawag na to na false dilemma. Apa? Hello? Ata? So mao na siyang point. Kaya nga, so ibig sabihin diri sa mga ingana nga tao, sa ingana nga tao, pag mauna yung basis, actually, kaya mo i-discuss na to. Para mabalaan din nimo asa gadagan ng argumento. So ibig sabihin, makadetermine ka kana nga tao ang iyang flows, ang iyang logic, the way niya ginalabay sa imuha, false dilemma na. So ibig sabihin, pag kana siya nga argumento mao na yung ilabay, ibig sabihin kita karon mabalaan nato kung paano nato na siya unsa, paano to i-address ang kana siya nga problema. Pa? Kasi kung dili mo mabalaan kung unsa nga klase nga logic ang iyang gigamit, dili ta kabalo kung paano to i-address kana siya nga problem. Dili ta kabalo kung paano siya i-address kana siya nga argumento. So mao ni siya nga atuan ni sang dinadiscuss para at least masanay ta nga ma-practice nato sa tong paggalingon paano mo determine. Kasi pinaka-importante nga kailangan kabalo ta mo determine sa mga argumento. Kay sulti na ko kahapon sa inyo pag mo engage sa og isa ka argumento, dili na ta pataka og argue. So bisag wala na tay basihan, sige lang tag-argue dito. Kung usahay nga bisag wala kay present ebidensya, sige tag-argue, I will tell you igsuon, mahimo nang di kang katawanan anak. So mo na say problema gyud. So that's why diri kailangan nato na siya i-identify. Okay? So halimbawa kani siya nga statement either you believe in science or you believe in God. So duwa lang ka option na yung gibatag. So mo lang ni siya hatag niya. Okay, duwa lang. Ana siya nga naalang na sa imuha, tumutuo ka sa science na tinuod siya o mutuo ka sa Ginoo na tinuod siya. So sa problema na, ang argumento, false dilemma na. Kaya duwa naman niya gina-present nga o sa option. Kaya kung atong tandaan igsoon na may mga scientist nga nagatuo sa science at the same time nagatuo nga naay Dios. See? So that's why this is false because someone can believe in both science and God. Dili lang either mo pili sila diha asa diha sa duwa. Kundi napay another option diha. So ibig sabihin, naay mga scientist nga mutuo nga naay Ginoo, naay mga scientist nga dili mutuo nga naay Ginoo. So ibig sabihin, pwede ni siya, okay, noon sa man, pwede ni siya, false ni siya because ang tao, pwede po siya mutuo both sa duha ang kanisa tinuod. Kasi science is true man. Tinuod na ginang science. Di ba? Tandaan na to ang usa ka butang na hindi siya ma-prove with evidence kung wala sang facts, dili siya matawag na science. Okay. Kaniya, dapat ma-identify na to what is the difference of science versus theory. Kung sa'y kalayaan, science is based on facts. Theory is based on assumption. Ito? Nag-assume ka lang.
So karon, mao na siya, tandaan niyo ha, mao hindi na ako masabtan sa mga atheists, especially sa libro nila Charles Darwin, sa libro nila nila Christopher Hitchens, na mismo silang libro sa preface nila, ilang gibutang dito na this is our theory. Ibig sabihin kung theory siya, dili sa science, assumption siya. Ako ato? So sila mismo nga mga atheists claim ng ilang view is only just a theory. Kasi hanggat dili siya ma-prove na naay evidence or facts, theory yun na siya. Pero pag proven siya, saka siya mahimo nga science. That's why ang theory of evolution, theory sa tawag. Diba? Big Bang Theory, theory yapon siya. Hangtod karon dili yapon siya gidawat na science. So mo na siya dapat nato nga nabalaan. So that's why dire mo ni nga statement nga dapat nato tandaan. Or kung dili nato na siya kung dili nato na siya masabtan igsoon, so ibig sabihin adi problema kita na. Okay? O kani common na siya. Kani siya wala mo kabaluan ni pero kay tabo ni. Especially kinsa diri sa inyo nga namoy naka-argue tapos nakaroon og heated discussion. Ha? Namoy heated discussion? No, sa heated discussion ninyo, nanay mga butang Australia nga nigawas na nga dili. Oh, okay. Mo ni ha. So tawag na to ani is ad hominem fallacy. Unsa man ni siya? Ang ad hominem fallacy where someone attacks a person making the argument instead of addressing the argument itself. Mo niya, instead na i-address niya katong inyong istoryahan dahil ang istoryahan ginatake niya ang person. Di ba? So naanay ng mga insulto na dili mga mao nga istoryang nagagawas. Instead unta nga i-discuss katong argumento, mao na sa tawag nato ad hominem. Kay nga naman kaning ad hominem, gikan ni siya sa kaning nga phrase is a Latin word na ibig sabihin against the person. So that's why halimbawa nagpresent kag truth, so nakita niya wala siya ikatubag dito sa truth nimong gi-present, ayang gibuhat dito, istoryahan kanya dili maayo. Oh, gininsulto ka na niya, ginatake na niya yung imong pagkatao, ang tawag nato ana ad hominem. So dire, instead of evaluating the truth of the statement, the focus shifts to the character, background, or motives of the speaker. Diba? Musulti sila, nasulti man ang imo, kay Kristohanon mong ka. O, mga na. So, ibig sabihin, atake na sa tao. Wala na siya dito wala na siya nag-argue dito sa discussion. So, ang tawag na to, is ad hominem na. Okay? Nakato? Okay. So, dire, halimbawa, si letter A, nagsulti siya sa katawan, nagsulti niya, smoking cause serious health problems. Ang gibuhat nimo instead na mo argue, instead na mo instead na mo musulti ka nga tinuod ang gisulti nimo, dapat di mo minaw siya kasi siya kapanigarilyo man gapon. Ba to? So dili makita nato nga kani si person A, okay? Yes, used to smoke. So the argument is about health risk could still be true. So ibig sabihin either gisulti niya dili ang pagpanigarilyo dili maayo. Halimbawa, sa inyong pamilya, imong isuon, nasulti sa imo ha. Dili lagi magsunod plada. Sis, naandin mo siya. Instead unta nga mo agree ka dito, musulti ka. Hilom diha. So plada mangani kang takupod. Di ba ana? O, tawag na to ad hominem na. O, pato? Hello. Halimbawa, nakay kapwa Christian, nagsulti ka, Brad. Dapat sa sunod, maging faithful ka sa service kay Lord. Naon mo ka sa imong kauban sa sibahan. Ay na ko sultihan na kay ikaw gani di man ka faithful. Naon rin ba? Ano to? So either dito igsuon sulti to niya bisag ingato japon siya, pero I will tell you tinuod japon to isulti. So dili nato dapat na siya unsa. Dili na po atakiyon. Nakitinuod na na. Di ba? So ang problema man God, atuwa na yung saman. Atuwa na yung atakiyon ng tao. Ayaw na. Di ba? Musulti ka dapat ikaw, Brad. Support ka sa ministry. Saba di hawi kung ganito magkaplahatag. Di ba na ba? So ad hominem na. Di ba? Ano lang. Kapag ila-ila lang, pareho mong duwa. Ano na siya. Di ba? Okay. O halimbawa, sa debate, na nagsulti dito,
ang resurrection ni Jesus is supported by historical evidence. Nasulti ka. Okay. So on, wala ba mo kabalong nga ang resurrection ni Jesus, suportado na siya sa ebidensya. Yun, dagdag ebidensya na musulti nga si Jesus nag-resurrect. Ano mo na rin tao sa imo ha? Oh, nasulti lang na nimo kay Kristohanon magud ka. Kung saan gibuhat, nag-shift siya dito sa argument imong gi-present, lahi ang iyahang giano. Giyon sa niya, gi-address niya ang imuhang pagkatao. Ad hominem na. Okay? So dili tay nga na. Okay? So halimbawa, nagsulti sila. Ako Brad, dili ko mo tuo Ginoo. Eh napiko na kasaya. Di mo ka mo tuo kay TS mong ka. Ibig sabihin, ad hominem imong gigamit. So dapat dito kung nagsulti siya di ko mo tuo Ginoo, dapat ang imong tubag dito, dapat direct dito sa argumento. Ang imuha din pangutana dito, ang imong response dapat mao ni. Ngano nasulti man nimo Brad nga di ka mo tuo Ginoo? Mo na imuhang mo na imuhang pangutana. Kasi that is the right response para maiwasan nato ang ad hominem. Kasi kung musulti magud kadayon nga itiis magud ka. Mo na nga di ka mo tuo, awa na, human na. Unsa man, i-atake nimo ang iyang pagkatao, so mag-end up mo sa unsa. Instead na naamoy respectful argument, di ba? Ang sa'yo buhat, mag-init inyong ulo. Di ba? Di ba? Mata? Hello? Okay. So another. Okay, tanawa to ang response nga ni does not address the evidence, it attacks the person instead of the argument. Okay. So una is straw man, tapos unsa to? False dilemma. At the same time, unsa ning isa? Ad hominem. Okay. Number 4. Kaya before that pala. So atong tanawon ang ang types of ad hominem para makita nato. So dili natin nay tulo ka types, no. Sa ad hominem nay gitawag tong abusive. So mao ni siya ang mga unsa? Mao ni siya ang instead na makipagdebate ka, insultuhon na ng imong tao. Diba? Diba? Mo na siya. So, ginaano nimong tao, gina-address nimong tao, ginaguba nimong tao. So, mo na siya ang tabo. So, ibig sabihin, abusive na siya. Napag tawag nga, sa ad hominem, tawag na ito nga circumstantial. Kung saan na po ni, mo na siya pag-attack nimo sa someone's motive or situation. Halimbawa, nasulti dire, you only say that because you are a pastor. Wala na akong gisulti na because tungod pastor ko. Gisulti na ako na siya kay because mao na siyang sulti sa Biblia. Gisulti na ako na siya because mao na siyang kamatuoran. Dili tungod kay pastor ko. Diba? Diba? Nag-advise ko sa ako, chain smoker ko. Nag-advise ko sa imuhang ikaw wala ka panigarilyo. May plano ka pala ng panigarilyo. Nag-advise ko sa imuha. Nasulti ko, sis, ayaw na kang sulayi ha. Umusulti din ka. Saba diha. Dami magalit ka manigarilyo. So, ibig sabihin, mo na siya ang point, circumstantial. So, dapat, dili, mauna siya. Diba to? Hello? Tandaan na to dili pwede mahimo nga circumstantial ang papresent na to sa argumento, kay sultigin ako ganiha, ang argumento nga dapat nato i-present, dili based on assumption, based on evidence. Evidence siya yun. Diba to? Mauna siya isuon simple lang. Simple lang din ang rule. Pag wala ka i-present ng ebidensya, ibig sabihin, it's better for you to keep silent. Ano lang yun? Kasi kung mo argue manggod ka diya, wala ka ebidensya ang i-presenta diya, ibig sabihin, bisag kung saon mo na, sayop yun na siya. Okay? Next. O kani, tukoke. Ibig sabihin, you too. Eksama ni siya, accusing the person of hypocrisy instead of addressing the argument. Halimbawa, si person A, you should not lie. Pero sulti ka, dili, kalon magani ka. O, di ba, ana siya? So, mo na siya ang gitawag nato nga you-to. So, dili pwede. Okay? Apa to? Mo na siyang isulti na to nga even if the person A, okay, is hypocritical, lying is still wrong. Apa to? So, dili pwede. Mo na siya. So, atake na to ang tao. Diba? Napansin mo na ang ad hominem, halimbawa ikaw naging Christian, tapos ikaw lang ang Christian sa iyong pamilya, tapos nag-share ka gospel sa imuhang family, di ba? Tapos bigla ka sultihan sa imong family nga, ayun akong share ana. Kabalo mo ko sa imong batasan, di ba naon ka? Ad hominem na. Instead unta nga maminaw sila sa imuhang gisulti about kay Christ, kamo na sang tinuod, instead giatake niya ang imuhang pagkatao. Diba? Gitake niya itong imuhang dati na status. Wala pa rin mo nang kaila si Kristo. So, mo na siya ang ad hominem.
Okay? May tawag na to nga tukoke. In English, you too. Okay? Ato. Okay, another thing. Ano na to niya? Tapos mag-ano ta? Ay, wala na dinner, no? Wala na prepare, no? Okay, taas ni. Okay, napkay ilas. Okay, pangupat, is tinatawag na itong appeal to emotion fallacy. Ang definition niya ni, okay, appeal to emotion happens when someone tries to persuade people using emotion instead of logical reasoning or evidence. So, dire, emotions are used to replace argument rather than supports them. Kung sa example, ang example mao ni, okay, kaning statement ha, you should believe Christianity because if you don't, you'll make your family sad. Muna siya. Doon siya taga spell. O to wala ta kabalo di ay nga unsa din sa problema ni nga fallacy, emotion fallacy. Kay nga naman sulti ka, you should believe Christianity because if you don't, you'll make your family sad. Kung sa'y tawag na to, anong wrong man ni siya? Anong wrong man ni? Anong mali man ni? Kay because this argument relies on guilt or sympathy. Meaning to say, parang imong argumento para muhatag og guilt or sympathy sa tao, ibig sabihin problema na. Fallacy na siya. Okay? Halimbawa po sa advertisement. Anong advertisement to? Buy this product or your family will suffer. Di ba? So, ibig sabihin, part na siya sa fallacy. Kaya nga naman, kay kana siyang argument is based on fear, not logical evidence that product is necessary. Okay. Balikan natin yung isa. Ano yan? You should believe Christianity because if you don't, you'll make your family sad. Tandaan na to, kanisya, mali ni, kaya ang Bible or ang pulong sa Ginoo, wala ka tudlo ani. Ang natudlo sa Ginoo, kung dili ka mo believe kay Jesus, mo tudlo, dili nga, you should believe Christianity. Tandaan na to Kasi kung musulti kang you should believe Christianity, ibig sabihin, you are emphasizing you are emphasizing the system of belief. Pero kung musulti ka, believe in Christ, different na. Nakato? Tapos, dapat, dili nga, make your family sad. Kasi ang statement sa Biblia, if you don't believe in Jesus, you will go to hell. So, yun ang klaro. Hello? Sad. Di, sa sad. Kasi, kung sad lang, di malipay. Pasubra pa sa sad ang imong actually, ang sulti sa Bible is eternal torment. Di lang sad. Ay mo maagihan. Ibig sabihin, eternal punishment. Kasi kung sad ka lang, pwede possible nga na may sad nga, dili kayo ka nag-lista na, nasubura ka. O, di ba? Pero pagkasubo nimo, pwede possible na mawala o nag-imot-imot ka. O, dili, pwede. Okay? Sa pa, halimbawa, sa religious discussion, ang usa nagsulti siya, if you don't accept my belief, it means you hate God. So, kani siya, problema Japon kay kani siya, it attempts to create fear or guilt instead of presenting reason. So, meaning to say, brothers and sisters, ingani din pininti pag mo present yung tag-argumento, dapat din siya nakabase sa facts, truth, and evidence. So, dapat dili lang siya based on what? Based on emotion. Okay? So that's why dire na yung mga common types of emotional appeal. Appeal to fear, appeal to pity, appeal to popular sentiment. Meaning to say, if you don't believe this, something terrible will happen. So appeal to fear yan. So ibig sabihin, fallacy na. Diba? Appeal sa emotion. So dire, appeal to pity, please accept my argument because I've suffered a lot. Nga ba? So ibig sabihin, napakonsensya mo siya. Diba? Kato? Appeal to popular sentiment, meaning trying to manipulate feelings of loyalty or sympathy. So, ibig sabihin, kana siya, mga butang na siya nga dapat nato bantayan. And so on. Okay? So, sige. Okay, so sige. So ini question. Ano pangutan na? Actually, kanisa nga namungod, kanisa nga subject, kung ato gining tanawon nga subject ni siya,
it takes unta 8 sessions. Di ba? So kasi dapat kani siya nga kaning mga types of dapat nani siya mga exercises. So dili na to makanog exercise kay ugma manggod. Ugma i-address atong workshop na to eh. Di ba? So nindot unta kung taas-taas siya nga panahon. Okay, so sige. So pangutana before ta mo adto sa next slide. Kung ano nato in duha ka slide. Before ta mo before ta mo hatag og example mo. Ay pangutana? O diretso ta? Diretso na sa ta. Okay, sige. So kani pangutana dire. So why these policies are dangerous? Anong dangerous man siya? Anong problema man ni? So dili makita nato nga kani siya dangerous siya kay because pwede siya mo distract man god sa tinuod nga issue, sa tinuod nga ginasulti, no, diha sa argumento. Instead nga ang imong pangutana kaning gina-claim ba nimo tinuod or unsa bang evidence ana, so ang discussion man good, mag-shift man good siya nga imo ang atakihon ang tao at the same time i-manipulate nimo ang ilang emotion. So that's why this prevents honest search for truth. So ibig sabihin igsoon, dangerous kani siya mga policy kasi instead unta nga i-address nato ang truth, ang gina-target is dili ang kamatuoran, dili ang evidence kay present. Kung sana manghulog na siya sa unsa pag-atake sa tao at the same time pag-manipulate sa emosyon sa tao. So mo na sang problema, that's why dangerous na siya kaayo. Okay? So mawala na tong atuang mawala tong atuang mga pangutana unta nga gitawag nato ang logical na pangutana ba. O halimbawa, kung disagree ka sa kuha, ayo atakiha ang tao. Ay mong buhaton, mangutana ka og logical question. Okay? Halimbawa, di ko agree sa imo pangutana ko. Akong pangutana, ngano nasulti na nimo? Okay? Nabakay pwede present sa kuha nga proof ngano nasulti na nimo? So ibig sabihin, that is a right way or approach no sa argumento. Dili nato atakiyon ng tao. Diba? Ako ato? So ibig sabihin, kaya nga naman, that is a confirmation. Kung nasulti na niya, ibig sabihin, nasa basihan. Nasa basis. So i-present niya itong iyang basihan para at least masabta na to. Or, mga na dito, okay, ano bang imong ginag-claim, tinuod dito na siya. So ibig sabihin, kani siya, mga logical ni siya. Ayaw to i-shape ang discussion sa pag-atake sa tao. So ibig sabihin, simple lang ha, kani siya importante na itong mabalaan, kay kumuabot ang panahon ng God na kita nata sa isa ka sitwasyon, na nata sa ingana nga senaryo, ibig sabihin, dapat mabalaan po nato kung paano ito i-handle. Ako ito? So, halimbawa, para sa kuha, kung ang discussion is mo shift na para atakihon ang pagkatao sa usa ka tao, so it's better nga undangon ang discussion. Ana ra. Kaya kung atong i-prolong manggod ang discussion, i-prolong na to ang argument, kung diha man lang na siya, so ibig sabihin, ang may pasibulan ang may tabuan na pag nilabayay lang ta og dili mao. Ibig sabihin, kung ang discussion is dili na siya pinaagi sa logic, ibig sabihin, sayang ang discussion. That's why according sa Proverbs chapter 26, verse 4 to 5, do not answer a fool according to his fully, lest what? It result to what? Nonsense. Nga na ba? So if you answer a fool according to his fully, you will be like him. So ibig sabihin, it is better not to engage on argument kung kabalo man lang ka na ang argumento dili na siya nakabase sa kamatuoran. Dili na siya nakabase sa evidence. Okay. Ano bang may istorya tapas na may ayaw yung panguyag o gustuhan ng kwet. Sa political experiences. Oh. Okay. Kana siya, dapat, mo na siya sultihan. So kung kano sa ako healthy argument, ako ang pangutana din na balik na ako ana, is mo ni. Ano nasulti na lang mo? Tama pa kung pangutana? Dili. Okay. Okay. So, ibig sabihin, kung nasulti, kung pangutana ko sa imo i-present na nimo. Ayaw na o intertila ng lakihan na kay gustuhan sa political. Yun nga. So, ibig sabihin, kasi kung nga ang close argument, kasi ibig sabihin, naglabay kag argument, kung ako muna, kana siya, napo siya yung truth na pwede isulti. Tama siya evidence. Okay, so present sige evidence. Hatag pa siya
Oh. sa tao. Okay, so ibig sabihin, mauna ni siya karon. Matag sa kanya pamino ha singan pagandil argument. Okay pamino sa. So ibig sabihin paglabay ato, o present sa argument. Okay karon. Pangutana po nako. Kana ba siyang evidence imong gi-present absolute or dili? Mo na sila yun argument So ibig sabihin, pamusulti ng absolute, tanan ba nga nag-asawa o unbeliever, ano sa sulti mo? Nag-suffer? Mo na si puta na Mag-advance mo na yung mga advice pa. wala ta. Example na to na siya. Kaya para at least makita na to. Kasi babala na ito ang flaws of logic. Okay? Flaws of logic tandaan na to. Kung musulti ka, ibig sabihin, asa na sa mahulog na argument, you are just presenting an argument sa logic dito lang sa side nga unsa man na mo to nakita nimo nga claim. Pero sa other side, dili man puna siya masulti nito absolute because dili man putanan nga unbelievers nga nagkasawa og unbelievers is unsa man na ay dili maayo nga nahitabo. Kato? Hello. So karon, kung mao na siya unsa isulti ato dito? Tan-awon nimo kaning duha para mabalaan nimo kung asa ka dapat manukad. Kasi kung isa lang imong i-present, adi problema ka diya. So mo na siya problema. So ibig sabihin, mahulog ka dito sa tawag nito nga false dilemma. O kaya nga, so ibig sabihin, paano nimo na sa dalon? Kaya kasi, ang pwede, lagi. Okay na siya. Mo ganun siya. Kanya simple lang Ako gimuta na. Ang advice nimo, okay, advice nimo kasi dili mo guna sa pwede kasagaran. Kaya because sa inyo ang nadunggan mao man na siya. Ako dagan ko nagatudlo nga dili ko mauna. So ibig sabihin nata sa duwa ka nata sa duwa ka truth nga tuwa dapat na dapat na si i-wrestle. Simple lang. Okay. Pero ang pangutana diya, ngano nasulti mo na nimo? Nag-present ka facts. Because namo gyud nakita. Di ba? Kato mong kapitbahay, ang mga members sa church. O nga na po. So siya po, musulti po siya. Kumauna na siya sa ako amang God, dili na mao. Kaya ako amang God, mao ni. Naamo ko pinakita Japon, nga nasawa ang believer, wala man, dili man lang kinabuhi. Nagmaayo man. Okay? So karon mo present po ko ebidensya nako. Nganon yung maayo man. So mao na siya. Okay. So karon, imo sa i-check. Okay, pangutana sa mo. Kung nangasawa sa unbeliever, nganong nag-end man sa dili mayo? Unsa ka sa reason? Okay? Dili. Sulat ko. Sige. Okay. Sige. Ato ang isulat ha. Ato ang isulat ha. Panubalan na ito asa kamanukada. Okay. Sige lang. Pili mo. Okay, din sa mo para makita to. Sige. O say first reason. Kasi mutudlo ko niya paano mo dila kasi natin tudlo ka basic principle. Sige. O say reason. Nganong kumakasama ka kang believer, dili man tamo ganong mo end up man og dili mayo. Kasi nakita ninyo nga reason. Kung dili parehag faith, tinakasawag unbeliever man, pero maayo man, di mas na parehag faith. Sa reason. Okay, sila malay ang priority. Kung asawa niya nga unbeliever, lahi mas na priority, pero maayo man nilang tengtang. Ano dapat ang reason, no? Sabi na nga, dili maayo yung ibanay, kasi ang iyang ginasawang unbeliever, mo niya, ang ila ginasawang believer, dili niya dawat ang iyahang pagtuo. Mo na yung reason. Mo na siya. Kasi kung musulti man lang ka, dili sa pareho pagtuo. Yes! Yasawa na ako siya, dili pareho pagtuo, pero bisa din pareho, idawat mo ko niya. Di wala di problema. Pero kani, problema di mo ni. Wala na pagsinabtan ni pastor. Unsa pa, ha? Wala na sila pagsinabtan. Mo na siya. Okay, ibig sabihin, wala sila, una-una, ang problema, dili magkasinabot.
Oh, di aliso na siya, dili Dili magkasinabot. ka Sinabot. sinabot. Importante ang. Ay, Sa ba? kaya meron to. Ang importante, ano magkasinabtan na? Oh, sige. Bisag Number lahay-lahay three. mag... Unsa pa? Unsa yung reason? Ha? Oh. Unsa pa? Unsa yung reason? Unsa yung reason ka nang bulag man? Tendency nga dili sila magkauban og simba. Kaya man eh, kay kung mabilit na dawat ang ilahang pagtuo. Unsa pa? Faithful. Ha? Sila og argue. O sige, Carl. Dili na sinabot. Sinabot. Okay, kami ha. So ang tao, bisyoso. Hmm. Bisyoso. Oh, Ayaw. unsa pa? Oh, unsa pa? Question, unsa pa? Unsa pa? Unsa pa? Unsa pa? Babaero ko na. Babaero. Apil na. Unsa pa? Ang kristana. Unsa pa? Dili lang. Dili lang. Ang bili ko nila ang pare. Okay nga ni, oh. Sige. Question. Kanang tapulan. Ha? Tapulan. Tapulan? Okay, tapulan. Ang kristana. Di angay pagkanaon Okay. tapulan. Kaya lang. Okay, kung minasa mo, Ayaw na. minasa mo, kay very important din siya, kaya para masabdan ninyo. Ingana magandol argument, ingana mag-way. Especially pag naigduwa ka truth, hindi na present. Asa mo manukad. Okay, karon makutanong ta mo. Nganong nagbulag sila? Nagbulag sila tungod dili Kristohano ng bana o nagbulag sila because sa mao ni mamatasan? Mao rin na. Mao na. Mao rin na. Question. Di magkasinabot. Ha? Nagbulag ba sila kay nag-asawa kag unbeliever o nagbulag sila because sa ingana nga batasan? Bisyo. Mao na. Bisyo na. Kung unbeliever akong bana, pero dili ingana iyang batasan, Okay ra. magbulag pa dili. Dili. Okay ra. Nagbulag sila, dili kay tungod nga dili sa Kristohanon. Nagbulag sila because mao ni. Lahubog. Ana. Oo. Lahubog. So ibig sabihin, ang argument nimo kung musulti ka nga kung asawa ka unbeliever, ibig sabihin dili mo mong kaimta, ibig sabihin false dilemma. Problema ng argumento. Force lima gyapon. Ang pastor lagi. Bisa usahon pa na ibig sabihin, ano mo? Bihanin niyo mabalaan. Bihanin niyo mabalaan nga ang gina-represent na kamatuoran is only half truth. Kay walay kalabutan ang dili pagiging Kristohano sa pag-asawa, especially kung maayo o dili. Kay dagdag ng asawa pareho Kristohano, nagbulag man. Padlungon. Naidaghan. Daghan. Kaya gani, ibig sabihin, tanong mo, balik ta sa argumento pareho sa Kristohano nag-asawa sila, question, nga nung nagbulag man. Ang gawas niya na, dili Japon. So ibig sabihin ang pagbulag, dili tungod sa ilahang different faith. Oh. Ang pagbulag nila because sa ilahang pamatasan. Kaya hindi mayo. So mao na siya ang dagan sa argumento. Kaya kung imong tanaw na, ang Biblia, wala nagbawal nga mga asawa ka o dili Kristohanon. Very clear. Open na siya. Tuyuan mo sa pas. Ha? Sa dito mo. Tuyuan mo ba kay mo kaya bisiya nga ingana. Kaya jud Mao gani o gisa isa la. Tungod sa Kristohanon dili Desisyon Sana, niya. Decision. Di ba? Desisyon niya na. Namin na Diyos Ibig ginikanan. sabihin ang may problema, dili kay tungod dili Kristohanon ang bana. Ang may problema, unang-una, ikaw babae, nga naman kabalo na ka ngayon ng batasan, pamanahon yung binimo. Oh. Ganun ka na man. Ayaw ibasol sa pagtuo. Ma. Kabalo na ka nga palainom. Bisyoso. Kabalo na ka babaero. Tigsimba. Kabalo na ka tapulan. Kabalo na ka nga diligin mo magkasinabot. Kabalo na ka nga saman. Kabalo na ka nga unsa na ka naglaagan na siya. Ano kasawawon pag mo? So problema nimo dili kay tungod ka dili sa Kristohanon. anak ko niya. Ay, nako. So sayop ng mga pastor nga Dalis ka gwapo. Okay. Oh, ang sayop dito asas ng angkor na fallacy. Ibig sabihin, false dilemma. Sayop sila? Of course, sayop. False Tingaman, dilemma. hindi pwede na isa lang katot ay mong i-present. Dapat, both. Ano ka simple? Kaya hindi pwede, so kaya dito, sa classical view, hindi pwede nga si A, pwede sa mahimo nga true. Hindi pwede si A nga pwede po sa mahimo nga
false. False. So isa lang yun ang False. True. Gani, mga pastor doon eh. Kaya kay ba? Ikaw sad. Pastora sa ka. So ibig sabihin, kaniya, kung gusto nimo siya itudlo, mauna siya, ayaw buhata doktrina. Mm. Buhata siya as a polity. Halimbawa, sa tuang church, mao niya tuang polity. Nga dili na to i-allow ang atuang mga members nga mo asawa og unbeliever. Polity sa simbahan. Polity in doctrine, different. Ito. Pero ang problema mo gusto ginahimo na to Ayaw, ano to doktrina. nga. Ayaw buhata doktrina. Paliti lang. Kay kada kita, dahil-lahi ka simbahan, natay lahi-lahi polisiya Mm. sa simbahan. It doesn't mean kay naglahi-lahi at polisiya, ibig sabihin na, dili na ta malit ang duha. So sama halimbawa, kung kami nga simbahan, dili sila mo allow ng babae muwali. Kamo nga simbahan mo allow mo ang babae muwali. Ibig sabihin, walay problema diya. Ang problema diya kung imong doktrina. Pero kung buhaton tong polity sa simbahan, rules sa simbahan, walay problema. Ayaw buhatan doktrina. Kasi pag abot sa doktrina, dapat ma-determine na nato ang absolute truth. Because ang absolute truth, isa lang yun. Pastor. Hmm. Tanong ko, Pastor. Kaya para ba, kayo mo man yung lagi kalibgan dito. No. Para ito ba, balansi ta. Kaya common man na siya kalibgan doon. Sige tawag sa 2 Corinthians chapter 6. Yeah. Pag-discuss, unsaan mo siya pag-handle sa ila? Pag do not equally you to the unbeliever. Unsaan mo sila pag-explain sa ila? Okay. Para mahimo nga dili siya magkaniba. Context siya. Oo. Okay, open yung Bible. 1 Corinthians chapter 6. Para ba masamtan mo. Kasi context na. Naglibo madaga. Verse, ano na siya? Ang dagat Verse ulit tao din 14. 2 Corinthians chapter 6. Okay, 6 verse 14. Tanawan yung context ha. Kasi ang galing. Minaw. Di ba? Mobile ito gisugod. Giuna na to ang IBSM. Ay nga naman, when we determine a theology, dapat imong theology, dapat based on the context. Kasi ang question diha na, kung gisulti ba na ni Pablo, naghisgot pa na si Pablo about sa pag-asawa. Kasi kung kana siya, nga verse, isagsulti si Paul pag-asawa, meaning to say, ang konteksto ana niya, gamito na to sa pag-asawa. Okay? Sige, open your Bible. 1 Corinthians chapter 6, verse 14. Verse 14. Pardon to. Ha? Ikuan na. 2 Corinthians. Para 2 Corinthians, 2 Corinthians. na siya 14 to 18. 2 Corinthians, ha? 14. 14 to 18 para mas masaktan niya. Sige. 14. Oh. 2 Corinthians 6. Sa sulte. 14. Down. Para masaktan. 18. Ayaw ka mo pagkikiusa sa mga dili magtutuo kay dili gayod magkasinabot ang matawag ug ang daotan o magambitanay ang kahayag ug ang kamiti. Okay, kaniya. Kada lamang mga verse itong puniton. I-context mo Para ta. siya, para yan. Basa ba ba? O, sige. Sunod. Dili gayod magkauyon si Kristo ug si Bilian. Oh. Kay managsama bagod ang Tama. magtutuo ug ang dili magtutuo. Okay, Christ Second ko. and Belial. Yan. Kontrast yan, ha? Di pwede ubanon. Sunod. Sa mga bagyo. Magkasabot ba ang templo sa Dios ug ang sa mga Diyos-Diyos? Okay, magkisnabot ba ang templo kontra sa pod? Templo sa Diyos and ano sa? O Diyos. Ano pa? Dili. Kay kita ang templo sa Dios Oh. buhi. Okay, kita. Wala sa gisulti sa Dios. Kay kita, templo sa Diyos. Okay? Ano pa? Sumala sa gisulti sa Dios, magpuyo ako ug makig-uban sa akong katawhan. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. Busa ang Ginoo nagingon, bulagi sila ug paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw ug dawaton ko. Gawa nyo, ha? Ayaw paghikap sa ugaw kay dawaton ko kamo. Unsa man na? Sige. Sige, plano. Oo, playon. Ako mahimong inyong amahan ug kamo mahimong akong mga anak. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Okay. So, unsa yung context niya? Gahisgot ba siya about sa pag-asawa o gahisgot siya about sa issue sa idolatry? It was been written sa church in Corinth. Ang problema nila, ginamix nila ang pagtuo nila kay Kristohano na sila, still, di niya po nila mabilin ang ilahang unsaman,
ang ilahang pag-worship kay Belial. So, ginabawalan sa ni Paul, ayaw mo gunit ato. Kaya nga naman, Kristohano na mo. Pabayin na sila. Pasagdi na sila. So, ano sa ginamin niya dito? Based ang context. About marriage or about idolatry? Karang kuan pastor. Ang ilam ko ng biyo ko karon good. How does it affect kanang kay ato ang faith man ang isyu ana? Oh. Kung ato gi-encourage lahat, di okay lang. Okay lang magbinyo mo og dili Kristohanon. So how does it affect sa kaning gitawag sa kadong utok sa mga bata kung atong inanaon? Okay. Sayop ni sa katudlo, dapat kanira. Ano ya? So kung ang atong ato, bilang ang atong kumusulti tamang good nga. Ang sa sulti kaniya? Usab. Ang ano to pastor, ang bugat ato ka statement nga ino nimo nga sayop to nga tudlo sa pastor nga usa ra ka side ato gilantaw kay kinahanglan yun nga dili si sari nga Kristohanon o dili Kristohanon ang kaniguan. Okay? Usab nga pag-abot na sa kaniguan. Okay, bilang Bilang. Okay, pangutana. Nagsulti ba? Okay. Nagsulti ba ko nga pwede na tamo encourage sa young people? Nagsulti ko wala? Ha? Wala. Unsay close argument? Unsa to argument nga gilabay? Argument niya to. Dili ta balik sa tuang ano. Unsa to siyang argument? Ang sulti nato ganiha gi-present lang kakatunga side. So that's why gi-present nato ang atong side. So that's why sa duwa, ibig sabihin kung isa ka side imong i-present sayo. Walay istorya nga ni gawas, ang sulti nato, pwede na tayong tamo encourage sa mga young people nga buhaton nila. Di ba? Kung mao to siya, unsa to siya argument ato? Unsa to'y flaws ato nga argument? Kung mao to sa nga klaseng argument. Ha? False dilemma. So, Unsa to sa argument? Oh, kani, formal policy. Kaya nga naman good, these errors of structure of an argument. Kasi wala man gusto nag-present dito. Ang present na nato dito, gi-present nato ang dua. Kasi both nga siya true. So, ibig sabihin dito, dapat manukad ta dito. Eh, wala man po ta nag-encourage Japon sa mga young people. It doesn't mean nga gisulti nga mao to siya, musulti na yung tanga, okay na. O, wala man ta resulti ana. Eh, because ang atuang claim, kanita na una to there is a possibility, igsuon, nga pag mong asawa kag unbeliever, natural, pwede mahitabo nga dili magmaayo ang imong kinabuhi. Pero dili mo guna sa absolute. Kay naam po yung nga nag-asawa nga, unsa man, nga nag-asawa sa unbeliever, pero okay man. Pero kana siya, wala siya nagpasabot nga pwede na. Halimbawa ako as a pastor. Kung ako pastor, mas ako encourage akong membro, it's better for us ang atuang dapat magkaroon ng companion. Siyempre, natural, dapat believer siya. Dili siya, dapat unbeliever. For what purposes? For safety purposes. So, ibig sabihin mo, nasa balance na to. Diba na to? So, karon kung imo na siyang pero ayaw po siya, nasa isa ka side lang, kasi mahulog ka dito sa tawag nito nga false dilemma. Pag dito lang. So, dapat i-present nato na siya ang kamaturan. For example, sa Israel, pagbawal sa ilaha, nga mga asawa sila dito, gibawalan to silang mga asawa, kay because, basig posible, na kani mga tawhana, mo timuhatak sila palayo sa presensya sa Ginoo. Pero, naman po'y kuman sa Deuteronomy 21, na sila dito, naghatag po ang law ang Ginoo, kapag nasa makita, nga pwede na asawahon, especially sa mga Canaanites, asawahon nila. O mo ito'y point. So, ibig sabihin dire, ang point nato dire dapat ibalansiyo nato na siya. Pero wala, and therefore, saka ta mo conclude, muhatag ang conclusion, kung asa ta banda, manukad sa duha. Para at least clear siya. Kasi kung suktiyon ni mo diri ka nga side, so ibig sabihin, murag ang imong assumption, murag musulti ka murag tanan nga murag nag-asawa og dili gid Kristohanon, dili dudong maayo. So ibig sabihin, false assumption. So kay naman po sa isa ka side diri nga hinahitabo, nga okay raman pod. So that's why kung ato na siyang balasyon, ato na sa tanawon. So therefore, we conclude ingani. Okay, therefore we conclude
ang pagdili maayo sa kinabuhi, dili kay tungod nag-asawa siya og unbelievers. Ang pagdili maayo silang kinabuhi because there is something nga problema sa tao. Okay. So karon kita nga mga Kristohanon, kung mauna siya nga tuang buhaton, okay, by logic, kung mangita ta sa tuang kaubanon sa tuang kinabuhi, possible og percentage wise, kinsa dapat itong pagitaon para ma-avoid ni. Oh, you see? Kristohanon yun. So mo na itong conclusion. Pero kung musulti mo gud nga i-declare mo gud nato nga dili gyud kay mahimo gyud ang imuha, ibig sabihin dili na sa imo nato nga naghatag og suggestion, you are implying. Yan. Dito niyo, kung maminyo ka ni Kristohanon, Amo mo itong sulti ganyan. Pag maminyo na pag dili Kristohanon, mo suffer gyud ka. Oh, you see? So the statement ba, sige sabi kung minyo Di ka human na Kristohanon, daan, pastor, tong istorya, ha? ha? Di human na niya daan ba? Kay, Oh, yun nga. Oo. Yan, Pero- kita nyo? Oo. Oh. So, mo na yung problema. dapat dito human. Yan. Dapat dili ka na. Dito, sumpayan o mag-suffer yun. Oo. Katong nga po. Yan. So, dapat, kung saan argument na to, ngani, kung maminyo ka dili Kristohanon, there is a possibility na basig dili mahimong maayo ang imuhang Kinabuhi. kinabuhi. Yan. Right. Yes. Wala na siya. Yan to rin. Oo, di ba mo Dapat. Kay basin o mo. Magre bantayan yun. Dili, kay magtudlo na po ka. Dapat, ato pa. Basin Yeah. Kaya gani ginakorek nato tong statement gini ha. Oo. Kasi ang question ang sulti mo dito, pag mo asawa, magana mo ana mo gusto Oo. ganiya. Tama paminaw, wala sa gani sulti mo ganiya. Listen very carefully. Ang istorya mo ni walay dungag, walay bawas. Sulti niya, pastor, paano tong mga pastor na nagatudlo nga bawal mag-asawa o believer kay kung mga asawa sila dili maayo ang may himo at dili mag-suffer sila. Oh. So ibig sabihin, kung kato sa nga statement, conclusive to. Surat. susunod eh. Conclusive statement to, problema to. So that's why pag paminaw nimo ato, kita nimo dayon, kani siya naani siya flaws pag-abot sa policy. Ibig sabihin problema. So that's why balaan mo na dayon paano i-address. Diba? So pag mag-address ka din dito, so imuha din siyang unsa dito respectful. Pangutanon dai nimo siya, ano na sulti na nimo. Ana lang, simple. Kay mo i-speak. Yan, anong masulti kasi ang atong pag-argument dili ka para mudaog ta sa argumento. Ang atong points argument is natin respeto sila. Ato lang sa pagkakataon, nganong nasulti man. Ang pastor nga nagkuan nga to, pastor, panalitan ang pastor nga nag-story nga to, nga ang tao, nakakita po niya, agkatong tawhana Nasa nga, ibig sa squad. niya, nadyo'y bisyo ba, nga na, Oo. mo, na Kaya evidence nga, ba? so ibig sabihin dito lang sa nga side nga ng tanaw. Oo. Pero naman portion po. So karon mo kung natin ay conclusive, dili siya pwede. Kay kung conclusive statement ay imong Pero giano. ang sayo, False dilemma kato siya. lang niya Oh. Kay isa kayo nga to ng option eh. So ibig sabihin duha ka option. Wala siya another option. So dili pwede. Okay, so atong tanawon. Ano na siya kasi? Nagkuhan mo gano'n siya, ikaw ang view magutagad sa pastoral kita ba? Kung pwede Yeah. lang, kung pwede lang, no? Mm. Pwede lang. Before mo decide ang young people, ano sabi ko, mga babae na mo, ang inante, wa pa kay sugton, Istoryahon sa namo ang laki. Para ba? So, ma-evaluate sa nimo kung para magkaunsa-unsa, at least kung sakaw na sa side na sa counseling, dili na ni sa inani nga Oo. kanang na topic na. Nga, dili na sa inani. Kung sa side sa mga pastor o tagyon, sa side po sa mga estudyante o sa gitawag mga young people, before himo decision maging-isa sa pastor, ipatubag ang tao, istorya, padil nimo unsay kaning kuan, that would be state yun. Pero wa may inana. So muna ang pastor mayon la pastor. Basta magminyo imo mga kaning kuan sa anon. Bakit ba? Dahil ba tayo sa portion bitaw kawa na buhat ba? Oh, yeah. So muna normal siya nga himuon yun. Pero dili maka-conclude kung naay gitawag mga sistema nimo nga gibuhaton to protect your young people, dili ka hindi maka-conclude. So ana lang. So para at least klaro kay mo ni sa tong tunan kasi usahay man do tandaan yung zona naarang tayo sa pag naaray sa tong statement gani naray isa mo si mang sa tong statement diya pwede na siya maka-cause og anong problema sa argumento. So dapat kaminawan ginato pag-ayos. Diba? So mo na sa dapat ato bantayan. Pero maawan siya po na ikon sa store. Ito si sa master ba? Parang ang mga bago na mga Kaya nga ginako. Kada na siya, dahil mo na ng kultura sa mga Yan, kultura. kultura na nasa. Meron mga yung bago na mga believers. Okay. Kung gihadlok nimo na siya, tawag na ba to? Ad hominem.
So, ibig sabihin, nag-present ka of truth para to create fear. So, so dapat, kung ano tag truth. So, ito, simple lang na siya. Yan ay dapat mo ang basihan. No, yun. Diba? So, dapat para sa imo, ay makita gini mo. No? Possibilities Ba, pa. kay jacket Na nato, kay gina na. no. Okay? Tugnaw gyud. Na, unsa? May mga Sana dito. Ayaw, yung mag-video. Yun nga. Ah. Gusto ko nung kasi pa dito madada ito na Oh, kaya nga, so dili siya conclusive dapat ang statement. So dapat siya i-present nato siya i-present nato siya na siya. Maminaw. Mamina tas ginikanan no na. So dili siya sa isa lang. Okay? Di maminaw. So ang mali dito, paminaw ha. Ang mali dito, usman ako ha. Ang mali dito, the way nagigamit tong argumento. Konti problema. So dapat atong i-align. Atong i-correct. Okay lang? Okay, sige next. So why Christians must avoid this policy? Anong kailangan mo ni siya avoid? So dili man good, Christians are called to defend truth with honesty and wisdom. Tama niyo ha? So every time we defend our truth, so dapat din na siya honesty and wisdom na siya. Diba? Dili nga kumbaga pa ikubera na i-sugarcoat nato ang kamatuoran. So dili pwede. So that's why dili makita nato ang scripture nagtudlo siya sa believers to defend the faith with gentleness and respect. So si si Apostle Paul, no, often reason with people rather than attacking them personally. So that's why good apologetics, minawa pagayo, muna siyang point, focus on truth, evidence in clear reasoning, not personal attacks or what? Emotional manipulation. So ingana diya itong buhaton. Igsuon. So that's why the key no sa pag-handle sa ingana kay di pa gyud tumiwasan, paminawan yun nato pag-ayo. Kapata? So paminawan nato mag-ayo, sabto na tong argument nila para mabala na to paano to response. Unya na ako example niya ipakita. Natay tulo ka principle nga mo na sing i-follow nato o paano mo sabot og argumento. Okay, ato na siyang i-discuss una. Okay, so sige din na sa ta kay City no. So na ba? 7 na. 7:10. Okay, so nya na lang pangutana ha kay basig pangutana karon maggabihan na po tag dinner na ni. So pangutana siguro after na lang siguro pag human nato nya. Manaw ka buntag muli na laro ba? Sige, lagi mga tanak kaya di ko Okay. Okay, so sige, let's have our break. Mag-dinner ta. Okay, and we will resume afterwards. Sige. Ayaw. May problema. No problema. Basta mga kaon na.